So yun mga boss, so hindi ko naman dinidiscriminate, minamahina or dinidiscourage yung mga mason na mahilig magpapaltok kapag nagpapalitada ng walling bagkos. Kayo ay aking minomotivate. Gusto kong i-motivate na i-improve pa yung skill ninyo. So wag lang yung isang diskarte kinakailangan pagdating sa trabaho. Kung anong mas mabilis, dapat doon tayo. Okay, so bago tayo mag-umpisa ng ating palitada, syempre magle-layout tayo. So sa madaling pagle-layout natin mga boss, magpapako lang tayo ng 4 na piraso sa kada sulok. 2 sa ibabaw, 2 sa baba, sa mga gilid. Okay? So pag natapos nating lagyan ng 4 na pako sa mga bawat sulok, baba, ibabaw, lalagyan na natin ngayon ng tanse. So ayan, pagkatapos nating lagyan itong ating mga tanse, paikot, ayan, mula gilid hanggang ibabaw, papunta sa baba. Ngayon naman, ililinya dapat natin mga boss yung ating plastering. Kinakailangan, pakatandaan nyo palagi na dapat meron tayong isang guide na tanse papunta doon. Katulad nito, maraming span ng pader yung nakikita natin. So kinakailangan, para tuwid tingnan yan, meron tayong reference sa pagkukunan ng linya. So yung tinatawag palagi namin, linyado dapat yung isang bloke nung ating pader or kung ilang span man yan, kinakailangan tuwid sila. Pag sinilip natin is isang linya na straight line lang, hindi bali-baluktot. Okay? So ngayon naman, pagkatapos nating nalinyahan na, okay, so dun tayo kukuha ng sukat sa ginamit nating linya na tanse. So kung wala naman, pwede tayong magsukat every span. Kung nasa linya naman yung inyong mga hollow block, sa baba, lower portion na part, huwag sa ibabaw. Kasi minsan kasi yung hollow block natin is humihiga na yan, hindi natin alam, nawawala sa hulog. So kaya kinakailangan pag kukuha kayo ng sukat palagi, umpisa sa laging sa baba. Okay? Ang kapal ng palitada natin is 3/4, hindi 1/4, hindi medya, hindi 1 pulgada, 3/4 lamang yung kapal na standard ng ating plastering. Okay? So pag nasukat na natin 3/4, magkabilang parte, ang gagawin natin, huhulugan natin gamit yung ating mga hulog, syempre. Okay, so ngayon, syempre, once na mailagay na natin itong ating hulog, ang gagawin natin, dito tayo sa susukat sa baba dahil ito yung nakatama sa linya. Yung sukat sa ilalim, siya naman yung dadali natin na hulog at sukat sa ibabaw. Okay, so kinakailangan yung ibabaw na portion, siya yung susunod dito sa ilalim. Dahil nga, ito yung nakalinya at reference at pinagkuhan natin sukat. Okay, gawin lamang, kumuha ng metro, itutok sa tanse, papunta sa tali ng hulog, sukating mabuti kung ilang sentimetro or ilang pulgada. So meron tayong 4.7 centimeter, napakalabo na ng ating metro. So kinakailangan pagdating dito, itatama din natin sa 4.7 centimeter. Okay, so ito ay 4 cm lamang. So, ayun. Okay, so ipapasok natin to. Ayan. So napakabilis lang ng pagle-layout ng palitada, yung pagtatama sa hulog. Basic na basic lang ari mga boss. At so ito na mga bossing. So bali 4.7 na rin yung ating ibabaw, no? So bali yung sukat kasi na galing dito sa tanse papunta sa hulog is 4.7, yung galing dito sa baba. So kaya kinakailangan galing naman dito sa hulog natin, papunta dun sa tanse is maging 4.7 din. So para mailagay natin sa hulog itong mga tanse na guide natin mamaya sa palitada. Okay? So ngayon, paano kung nagkaroon ng problema? Halimbawa, wala nang i-adjust dito sa ibabaw. Tukod na yung tanse dito sa ating hollow block kasi ang nangyari doon, wala sa hulog. Gagawin nyo mga boss, i-adjust nyo yung ilalim. For example, nag-adjust kayo ng 1/4. I-adjust nyo yung pako dito, yung tansi dito na 1/4, kinakailangan sa kabilang side mag-a-adjust din kayo ng 1/4. So para hindi pa rin sila mawala sa linya hanggang sa magkaroon na ng palitada itong ibabaw na porsyon. Okay, so hindi may iwasan yung mga ganong senaryo kasi nga dahil minsan hindi natin na-perfect yung pag-aasintada nitong ating mga CHB, lalo na yung mga beginners na mason kung hindi nila alam kung paano i-aasintada ng tama ang ating mga CHB. So kung halimbawa, naitama na natin sa hulog itong side na to, ang gagawin natin, kung anong ginawa natin dito sa kabilang side na to, ganun din yung gagawin natin dun sa side na yon. And then pag naiayos na natin, tama na sa hulog, yung ating mga pako, yung ating mga tanse, ang gagawin natin, syempre yung tanse natin is nasa paikot lang ng pader, nasa perimeter niya, sa gilid. So kinakailangan natin maglagay ng mga extra tanse sa gitna,
or nakabalagbag. Depende sa inyo mga bossing kung maiksi lang yung inyong pambara. Pero kung mahaba naman yung mga barang gamit nyo, maglagay na lang kayo ng mangilan-ngilang tansi. Okay? So, ganun lamang yung technique. So, syempre, pag nag-add tayo ng tansi, ang gagawin natin, magpako kayo dyan, magpako kayo sa baba, and then yung ilalagay yung tansi, idikit nyo lamang dun sa tansi na nakatama sa hulog at pack, ganun, okay na yun mga boss. At so syempre kapag okay na yung layout natin bago tayo mag-umpisa ng ating plastering, kinakailangan linisin natin yung mga lumot-lumot na yan kasi may katagalan na itong wall na to. So kinakailangan linisin natin mabuti para dumikit yung ating halo. Kung gusto nyo rebukadahan, mas the best yan mga bossing. At syempre huwag nyo kalimutan na basaing mabuti yung ating wall nang sa ganun, pag pinalitadahan natin is hindi mapupersang matuyo yung ating palitada. Minsan kasi nagkokos ng pag-crack. Pag halimbawa hindi nabasa yung pader, sisipsipin yung tubig ng hollow block. Syempre yung ating palitada na pinahid, minsan nagka-crack-crack kasi napupersa silang matuyo. At so yun mga boss, so bali yung isang sikreto natin palagi, technique natin kung gusto nyo matuto kayo ng mabilis talagang palitada, ang pinakasikreto natin is punas. So alam nyo, sa plastering, syempre yung iba makikipagtalo pa rin sa atin, mas mabilis daw yung paltok. So alam nyo, sa experience ko bilang mason, at tagal ko ng experience, ang dami ko na experience, marami na ako nakakasabay na mga mabilis, magagaling na mason, pero punas talaga, pinaka the best. Kasi alam nyo bakit mga boss? Lalo na pagkukuha kayo ng halo, ang pagkuha pati ng halo, ganito. So yan, rodela, kutsara, mas maganda nga, malaki yung kutsara, wala akong darang malaking kutsara eh. Ganyan ang kuha ng halo mga boss, oh. Ganyan. Yan, yung iba kasi, although nagpupunas, pero ang kuha nila ng halo, ganyan. Ganun ang kuha nila ng halo, which is, kumukonsumo pa rin ng oras kahit segundo. Pero pag dumakot ka ng halo, punas, ganyan mga boss, oh. Bago dagdag. Tapos, kakargahan mo pa yung iyong kutsara, sabay punas. Diba? Wala na yung halo natin. Although kahit sabihin natin may malalaglag, natural lang yun mga bossing. Pero mas mabilis pa rin pag punas. At so ayan mga bossing, natapos na natin yung first coat ng ating plastering. So ganun lang kabilis mga boss. So syempre sasabihin ng iba, hindi mawawala yung alam mo naman, Pilipino tayo, di ba? Sasabihin ng iba, paano boss kung 4 pulgada, 5 pulgada, 3 pulgada yung kapal ng palitada? Pupunasan pa rin ba? Ang masasagot ko lang mga boss, walang ganon. Walang ganon. Pag umabot ng 3, 4 pulgada at 2 pulgada, lumampas sa 2 pulgada yung palitada ng inyong mga wall, ibig sabihin baldado yung inyong mga wall. So para maiwasan nyo yung ganong senaryo, iwasan yung pagtatalo, galingan nyo yung pag-asintada ng inyong mga CHB. Kinakailangan nasa hulog talaga dapat yung mga wall natin. So para hindi tayo umabot doon sa puntong 2, 3, 4, 5 pulgada, no, mga bossing. Pero ako kahit gaano kakapal yung aking pinapalitadahan o 1 pulgada, lumampas man ng 1 pulgada, punas pa rin ako mga boss. Yan, napaltok lang ako sa mga gilid-gilid, mga sulok-sulok, at saka poste, kantuhan, overhead, dyan lang. Pero pagdating sa wall talaga, punas, the best. So yan mga boss, so second coat na tayo mga boss. No? So bali, pag ang palitada natin is nasa standard lang yung kapal, so 2 pahid lang yan mga bossing actually, kuha na niya yung thickness na gusto natin. So kaya ganun kaganda mga boss, pag pahid lang, no? So wala na tayong maraming rikutikos, punas lang ng punas. Basta ilagay nyo lang lagi sa ayos yung mga CHB nyo para magawa nyo yung ganitong diskarte. So para makatipid din tayo sa materyales, syempre actually yung mga bumibili ng materyales nakakaawa naman kung hindi natin naayusin yung mga CHB natin. Naaabutin tayo ng makakapal na palitada, nakakaawa din yung mamumuhunan at bibili ng materyales natin. So yan mga boss, puno na yung ating second coating, yung ating pangalawang patong ng ating plastering. So ngayon, pag puno na, tingin nyo, na-reach niya na, umabot na siya doon sa tanse. Pero pag magpapunas kayo ng ng halo, sisiguraduhin nyo lang na hindi lalampas dito sa tanse kasi baka mamaya bumukol na yan. So hindi nyo namamalayan na akala nyo okay pa, pero yung pala bukol na kasi tinutulak na nung halo yung ating tanse. And then sa pagbabara naman natin, para matuwid yung ating palitada, gagamit tayo ng pambara. Ito ay aluminum. Pwede kayong gumamit kahit ano, basta tuwid at yung magagaan lang. Mas mahaba, mas maganda.
So next na gagawin natin, so kita nyo, pag natapos nating barahin, so may makikita kayo diyang mga namumuti-muting porsyon. Ayun, nakikita nyo, medyo mga puti-puti. So ibig sabihin ng ganun, kulang yon sa halo. So ngayon, yung mga puti-puting yun, bago natin siya bulihin, kailangan dagdagan muna natin, tapalan muna natin yung mga puti-puti na yan. So para pag buli natin mamaya, sandali lang. So yan, so pag nagbubuli ako mga boss ng palitana, gusto ko ganito. Basang-basa para pakatas kung tawagin. Mas mabilis yung pagbubuli natin. Sandali lang bulihin ko mga boss. So ayan mga boss, natapos na natin itong ating plastering, no? So ganun lang yung ating mga teknik na ginawa. So isa pang reminder ko sa inyo mga boss, kapag nagbara tayo, dapat isang beses lang mga bossing, no? So kaya babarahin natin ng ayos yan, then retouch, buli. And then pag nagbuli na tayo, kinakailangan yung mga pako o yung mga tansi natin is wala na, tanggal na. So para wala na tayong retouching, naiiwanan, nababalikan. And then pagkatapos, pag naman yung ating wall ay naka-prepared sa ating skim coat, so kinakailangan padaanan natin ng rodelang bakal yan. Bubulihin natin ng rodelang bakal nang sa ganon, matanggal at lumubog yung mga bato-bato na kagaya nito. So para pag nag-skim coat tayo, hindi siya masyadong magastos at magaspang.